Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po yung ika-4 na araw na po natin. Napakabilis po ng araw. Ito po yung ika-4 na gabi natin sa ating 21 araw ng pananalangin ng pag-aayuno. Para po ma-recall lang natin kahapon pinag-aralan po natin ay ang Diyos bilang ating El Shaddai. Ngayon pong gabi ito, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa para marami po tayong oras para manalangin mamaya. Ang ating pong pag-uusapan ay ang Diyos naman bilang ating El Elyon. Ewan ko kung narinig ng huni niya. Pero ang salita kong El Shaddai, El Elyon, at saka Adonai, madalas mo pag makita niyo sa Bible yan, halos magkakasama. Kaya may kanta po tayo, El Shaddai, El Elyon na Adonai. Kung yung mga matatanda Kristiyano dito ay alam niyo yung kanta niyan. But El Elyon, ano bang ibig sabihin niya? El Elyon means the God Most High, or the Most High God. Ang Diyos na siya ang pinakamataas. Ibig ko sabihin, He is the Most High. Alam naman mo natin siya lang ang Diyos. Pero sinasabi ko ng pangalan El Elyon, siya na ang pinakamataas sa lahat. Walang papantay sa Kanya. Yan po ang ibig sabihin ng El Elyon. Alam ko natin yan. Pero ang Bible ay nagpakilala ko ang Diyos sa Biblia, sa pangalan yan. At iyan po pag-aaralan natin ngayon. This evening, I want to turn our attention to the name El Elyon, God Most High. Alam mo rin yung El Elyon is used over 238 times in the Old Testament. And it testifies the supremacy of God. Pag sinabi ko El Elyon, it speaks about the supremacy of the Lord. It speaks about the sovereignty of God. Pinag-aralan po natin yung day 2 ang Diyos bilang Adonai, atin kung na may ating sa atin, our owner. Pero ang ibig sabihin ko ng El Elyon naman ay the God who is sovereign. Hindi lang sa buhay mo o sa pamilya mo, pero He is sovereign above everything else. Here on earth, pati ko sa universe at sa lahat ng nilikha. In heaven and on earth. Umpisa po natin yan sa isang talata sa Biblia, in Psalms chapter 91. Alam ko kung paborito ng marami yan, ang chapter na yan. Isa po ako sa mga taong talagang binabasa ko pa ulit-ulit yan. One of my favorite chapter in the Bible. Bagamat hindi chapter na tawag nila pag-awit, ito po yung isang awit. Tama. Hindi mo chapter na tawag nila. 91st Psalm in the Bible. Ang sabi ko in verse 1, He who dwells in the shelter of the Most High. Inanderline ko yung Most High dyan, sapagkat sa original ng pagkasulat, ito yung El Elyon ang salitang ginamit. Ulitin ko natin, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Yung Almighty ko yung inanderline ko ulit, sapagkat sa original na Hebrew text, ito po ay El Shaddai. Kakaiba ko ang talatang yan sapagkat sa isang talata lamang nagbigay ang Diyos ng dalawang pangalan sa isang talata lang. Dalawang pangalan niya na magkaiba. Ang sabi ko ng Biblia, kung Tagalog babasahin mo yung Bible, siyang naghahangad ng pagkutkok ng kataas-taasan. Yung pong Most High, sa Tagalog yung translated ng kataas-taasan. Yun ang ibig sabihin ng El Elyon, kataas-taasan. Wala nang tataas pa sa kanya, siya nang pinakamataas. I remember Lucifer sa Bible, in the book of Ezekiel, if I am not mistaken. Naghangad si Lucifer na mas tumaas pa kaysa sa Diyos. At ang nangyari ko, inubigo siya. Sapagkat hindi, walang sino man, hindi mo magagawa na umangat pa kaysa sa Diyos. Sapagkat He is supreme. Siya lang ang pinakamataas. Ang sabi ng Bible, siyang naghahangad daw ng pagkutkok ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Yung makapangyarihan mong translation ng Tagalog dito ay sa English, yung Almighty, it is El Shaddai. Yung kahapon yung pinag-aralan natin. El Elyon means, ulitin ko ho,
Ang ibig sabihin ng El Elyon, our most high God. Kaya sa pananalangin natin mamaya, yan ang ating aalalahanin. We will appreciate the Lord. We will appreciate our God as El Elyon. Tatawagin po natin siyang El Elyon bilang Diyos ng kataas-taasan. Another way, it is translated God in the highest sa ibang translation in English is God in the highest. Kaya nga ako kinanta natin kanina ay Hosanna, let our King be lifted up. Hosanna. Yan ang ibig sabihin na tinataas natin ang Diyos sapagkat siya ay mataas. Isa sa ating lahat. Alalahanin natin yan. El Elyon ay katulad po ng El Shaddai ay hindi lang basta pangalan. It speaks about your relationship with the Lord. Pag sinabi mo din yung El Elyon, sinasabi mo na mas mababa ka kaysa sa Diyos at ang Diyos ang pinakamataas sa buhay mo. Sino mo dito ang magsasabi na number one ng Diyos sa buhay mo? Ang ibig sabihin, kinikilala mo siya bilang El Elyon. Siya ang pinakamataas. Marami mong mga tao naghihirapan dyan. Yung pag-arrange ng mga tao o ang Diyos mismo, ang mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Alam mo natin na sinasabi mismo ng Bible na ang Diyos dapat ang pinakauna. Paalala ko lang po ulit yan. Higit pa daw dapat sa iyong mga anak, higit pa dapat sa iyong asawa, higit pa dapat sa lahat ng iyong ari-arian, siya dapat ang pinakamataas sa iyong buhay. Kasi kung pag nangyari, ay nag-number 2 ang Diyos, ikaw ang mahihirapan. May problema pag ganoon. Sapagkat tayo ay our original design, ang original na ating kong pagkagawa, our purpose is to put God first in our lives. Siya ang gawin natin kataas-taasan. Alam mo natin yan na ang Diyos ang pinakamataas. Pero alam naman natin kung na hindi lang dapat basta sa bibig ng gagalan yan. Dapat po pinapakita din natin sa gawa. Sa iyo hubang mga gawa, sa iyo hubang mga priorities, talaga ba hubang nakikita na ang Diyos ang pinakamataas? Yan po ang tanong. Kaya nga kung ngayong gabing ito, ang pinag-aaralan natin, our God is Elyon, El Elyon. Ang sa salita kong Hebreo, pag mayroon kayong nakita El, it speaks about God, the name of God. Kaya nga kung sino dito may pangalan na may El, Roel, ganyan ko, Michael, Gabriel, mababansin mo din yung parating may El. Ang pangalan ko kung meron, Samuel. Sapagkat ang ibig sabihin mo ng Samuel ay dininig ng Diyos ang aking panalangin. Yun po ang sinabi ng nanay ni Samuel. May Diyos yon, yung kahulugan ng Samuel kasi may El yun. Samu, tapos El. Parang dininig ng Diyos ang aking pagsamo. Ganun ang ibig sabihin nun. Yung El ay God, pero translated as Almighty, makapangyarihan. He is not just mighty, He is Almighty. Kaya nga ho, kung meron El ang inyong pangalan, matuwa ko kayo sapagkat meron nandun ang pangalan ng Diyos sa pangalan ng Diyos. Wag ho naman din yung gano'n. Wag naman po kayo marupag kung wala. Pero sa mga tatlong anghel na sinasabi ko ng Bible na mataas ang posisyon sa langit, ang dalawa yung may El, pero isa wala. Para pag alam na ng Diyos na kung anong mangyayari ng pa man. Si Gabriel, bilang tagapanguna ng mga mensahero ng mga anghel, ay mayroong El, Gabriel. Si Miguel ay tagapanguna naman ng mga mandirigmang anghel, ay mayroong din ng El. Pero tagapanguna ng mga awit, maninagtog at mananambang mga anghel na si Lucifer ay walang El. Kaya nga naghanad ata siya ng El, Hell ang napunta sa akin. Si Lucifer diyan, naghangad siyang tumaas pa sa Diyos, pero ang Diyos kasi El Elyon. Kaya ang kinalaman po niya, ang pangalan ng Diyos na kataas-taasan. Pinangat niyang maging pinakamataas. Nagkamali siya. Ang tao, pag hinangat niyang maging siyang pinakamataas, alam mo ninyo, ibabagsak siya. Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng mapagmataas, ibabagsak siya. Ang lahat ng mapagpakumbabay, itataas niya. Wala mo pwedeng pumantay man sa Diyos.
Pwede maging Diyos-Diyosan ng kahit ano at kahit na sino sa iyong buhay. Basta daw po umangat siya ng posisyon sa buhay mo kaysa sa Diyos. Pero para sa akin, hindi na kailangan pang mag-number one ang isang bagay o tao sa buhay mo para maging siyang Diyos-Diyosan. Sabagat para po sa akin, pumantay lang sa Diyos, Diyos-Diyosan na. Oo, hindi yan. Maaaring sinasabi lang nila, number one pa naman ni Lord, hindi ang number one pa naman ang Diyos. Pero, sasabihin ko sa inyo, number one nga ang Diyos, pero kung meron siyang kapantay, kapantay na po, isa lang ang pwedeng trono, at isa lang dapat ang upo. Pag number one, walang tayo. Walang dapat katayo. Kaya nga ako, ang sinasabi ng Bible, kung nangyayari, magsaselos daw ang Diyos. Our God is a jealous God, at sabi ko ng Bible, sapagkat ang gusto ko niya, siya maging pinakamataas na buhay. Siya po kasi ang level natin, ang Diyos ng tataas-taasan. Ang sinasabi ko, pag sinasabi natin level yun, tinatanggap natin that He is in control of everything in our lives. Kontrolado ng lahat. Hindi lang siya basta Panginoon at sinusunod mo, pero alam mo din na siyang may control ng lahat ng bagay. Marami mga talata ko sa Bible ang gusto kong binabasa. Katulad ko ng nasa aklat ng Romans chapter 8, verse 28. Sino ko ang nakakaalam na all things work together for good for those who love the Lord. At ang tinawag niya ay ang lahat daw ko'y nagkakalakip-lakip ayon sa ating ikabubuti. Ang pagka sinasabi ng talatang yun, huwag kang mag-alala kahit ano pang mangyari sa iyo, parang may kamay na nagpo-control ng lahat at inilalagay yan sa tamang posisyon. Yan ang ibig sabihin ng talatang yun. Pag binuksan ninyo ng mga television, makakita ko kayo ng mga ibang balita. Di ko ba kayo nalulungkot pag binuksan niyo ang mga television ko dito sa mga balita? Mas maraming nakakalungkot ng balita kaysa sa mga makapagpapataas na inyong ng ating mga moral at makakapagpaligaya sa atin. Pag binuksan po natin ang ating mga television, makakita ka ng mga bagay-bagay na mapapahinto ka talaga, mapapaisip. Mababalitaan ninyo na mga bansay nag-aaway-aaway, mababalitaan ninyo may bagong karamdaman ng muslo doon sa isang lugar at pakalat na. Mababalitaan ninyo na tatay, pinatay sarili ng anak, ang mga anak, pinatay sarili ng magulang. Napakarami ho, mga krimen, mga droga. Kung makikita ko niyo sa television, hindi ko ba kayo nalulungkot doon? Ilang mga malasahan, ako, lungkot na lungkot pag nakikita ko yan. Para magagawin ang ating mundo ngayon, pag tinignan mo, parang wala sa order. Parang magulo. Kaya nga naman kung nananalangin ako, sabi ko, tanong tuloy ako, bakit parang ang mundo parang napakagulo sa panahon natin? Marami kong mga tao nagko-question sa Diyos. Kung talagang may Diyos, bakit magulo? Yung mga sinasabi nila. Pero alam mo din yung magulo man sa paningin natin. Pero nais kong sabihin sa inyo ngayong gabing ito na huwag kang mangamba, wala tayong dapat ipangamba. Sapagkat ang kamay mo ng Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Magkagulo man sa iyong paligid, ang sabi ng Biblia, kung anak ka daw niya. Labukan ng bato, maging kanyang nanay. Naalala ko ko na yun. Panahon ni Moises noon. Isa ko sa mga plagues, umulan mo ng hail. Yung mga yelo na malalaki. Sabi ko ng Bible. Naalala ko noon. Sinabi ko na po dito sa isa sa mga sermon natin. Mga hail na iyon, napakatatalino. Pagkat ang tinatamaan lamang ng mga Egyptyo. Kung mapapansin mo ninyo, kung imagine ninyo yun, ang mga Israelita, ninakatawan lang ng mga hail na ganyan. Dito pinturan nila, pero alam mo dito pinturan. So pagkat naisip ko, ang nagkocontrol kasi ay ang Diyos. Ang Diyos ko may control ng lahat sa ating buhay. Unang-una ko na mababasa natin yung sa Biblia, sa aklat ko ng Genesis. Bibilisan na lang po natin. Genesis chapter 14, it is about Melchizedek and Abraham. Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. And he was the priest of the Most High God. Nag-relate mo yan. Sapagkat ang translation mo yun sa original na text ko ay El Elyon, the Most High God.
And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God. Again, tinatid na naman po yung Most High God. Ang translation po niyan sa Hebrew ay El Elyon. Possessor of heaven and earth. El Elyon, siya daw po ang possessor of heaven and earth. Siya po yung control. Siya ang may-ari ng lahat ng nasa langit at nasa lupa. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kung po binasa niyo yan, napaka-rich ng chapter na yan sapagkat dyan yung mababasa ang kauna-unahang types na nangyari sa Bible. So, Melchizedek ay binigay ang tent niya. Basahin natin tuloy pa, verse 20. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thy hand. And he gave him tithes of all. Sa ibang translation, 10. Ikasampung bahagi ng lahat. Diyan ko'y ginamit ng Most High God. Sapagkat kung binasa niyo po din yan, sa panahon ko kasi yan, kilala ko din si Lot. Sila na kasama ni Abraham. Sila ko'y nabihag noon ng mga haring kaaway nila. At kinailangan po siyang iligtas. Ibig sabihin po ng El Elyon. Ang ibig sabihin, hindi lang sapat ng isang El sa kanya. Kinailangan din pa pong pangalagwanan. Baka ka mo nga describe din kayong tao ng nanay Diyos talaga. Ang isang El ay hindi pasapat. Kung pinapakilala ang laki, at taas ng Diyos na pinaglilingkuran mo, kinakailangan pang dalawang L ang gamitin sa kanyang pangalan para lang ma-describe ang kanyang His bigness. This is a challenge for all of us. Dito na po tayo magtatapos kung magpanalangin na tayo. Tawag ko kung tinawag na ninyo ang Diyos ng El Elyon. Hindi pa. This is a challenge for all of us. Pag kumaharap kayo sa isang higante, tawagin po ninyo ang Diyos. Talalahanin niyo siyang bilang El Elyon. Sapagkat ang Diyos mo na sinasamba yung Diyos ng kataas-taasan. Sabi ko ng Bible, kasi binasa natin, He is the ruler of the heaven and the earth. Sino ho dito yung pagkakatakot sa aso? Yung mga people, isang gabi, kami naglalakad, dahil nanonood kami ng pundya, sinuportan namin natin mga anak ng ating mga kapatid dito. Umuwi ko kami gabi, naglalakad kami dyan sa daan, wala nang katao-tao. Naka-encounter ko kami isang asong malaki na parang galit na galit. Makita niyo wala ng mga kapatao babae, tumalikod na yung lahat sa likod. Takot na takot sila. Well, may mga tao talagang takot sa aso, hindi yung gabi. Pero kailangan mo natin malaman na ang Diyos na sinasamba mo nga ay ruler of everything. He's the ruler of the heavens and the earth. Ang helga, napapasunod niya, ang aso pa kaya. Subukan mo ninyo, pag hinahabol kayo ng aso, pag-review kayo po in Jesus' name, ilang beses mo nang nasubukan yan. Nga kung ilan niya, magkaya ng aso. At ano niya? The name of the Lord is so powerful. Even animals, kikilalanin niya. Even nga po demons, He is higher than any demons. Our God is El Elyon. He is much stronger than any sickness. He is higher than any spirit of sickness that you know. Kaya nga naman we have this, ano po ba tawag dito? Confidence to pray for healing, even cancer yun yan, or any disease, because we believe that our God is El Elyon. He is the Most High. At pag inutos niya, susunod ang lahat. Ganun po natin Diyos. Kaya nga po tayo ngayon ay mananalangin. Isipin mo din yan kapag inutos ng Diyos dahil siya ang pinakamataas na patay susunod. Kahit bagyo, sumusunod daw sa Kanya, sabi ng Biblia, sapagkat siya nga ang Diyos ng kataas-taas. Sumusunod sa Kanyang mundo na umiikot, hindi humihinto, hindi daw mabuhulog ang mga bituin. Lagi sila'y nasa posisyon lang nila, right position. Ang buong universe ay gumagalaw ayon sa kanyang control. Ganyan po ang El Elyon. Kaya if your family is in chaos, call upon El Elyon. At ang kanyang kamay mag-aayos ng lahat. If everything is in chaos, punta po tayo sa pinakamataas. Diretso na tayo doon. Maging gobyerno damo ng Supreme Court. Diretso tayo na rin, yung kataas-taasan.
Pag dinesisyon kasi na taasan, kahit si Satanas hindi makakagalaw. Kahit po siyo pa man, hindi pwedeng gagawin. Tayo mga lahat ay tumayo. Tayo yung mananalangin. So we have 10 minutes to pray. Alam mo, medyo bitin, ano. Pero kasi ko, ginagawa ko natin ngayon. After we pray here, hindi naman natatapos dito yan. Sapagkat pag uwi mo ninyo sa inyong mga tahanan, ang mensahe mo ng Diyos, dapat ninanap ng mukha. Bago mo matulog, dapat tuloy mo pa. Sinasabi ko nga, sinasabi nila, parang bitin ko, ganito bitin. Ang sinasabi ko naman, unlimited naman ang mananalangin. Itutuloy mo yan sa bahay. Kung nabitin ka, tuloy mo sa bahay. Ganun mo ang gagawin natin. Ang gagawin ko natin, I would like to grab partner. Tigdadalawa na lang po muna. Grab yung partner. Sige ho, sige ho. Dali.